Breaking news mga kababayan, ako po, ito na ang sasabog na balita. Bagong update po dito sa kaso ni PRRD sa ICC Netherlands. Mukhang haharap na po ito sa korte ng ICC. So ngayon mga kababayan, ito ha, balita lang ito, chismis lang po ito. Di ko alam kung totoo. US Donald Trump tinawagan di umano si Sara Duterte. Nako mga kababayan, bakit kaya? Bakit kaya si US Donald Trump tinawagan sa cellphone si Sara Duterte? Halaka, bakit kaya mga kababayan? Nako po, Attorney Conti. Nako, iiyak dito si Attorney Conti. Paano pag nalaman ito ng palasyo? Nako po, matataranta na naman. Si BBM dito, bakit di umano bali-balita na si Sara Duterte ay tinawagan ni US Donald Trump sa telepono? Ano ang kanilang pinag-usapan? Nako, ito yung bali-balita mga kababayan. Good news po ito. Tungkol kaya ito sa kaso ni PRRD? Bali-balita kasi mga kababayan, pasikreto na tinutulungan ni Donald Trump itong kanyang best friend na si Tatay Digong. Halaka! Gaano kaya katotoo ito, mga kababayan ko? Nako po, sabi ICC ruling on Duterte's fitness to stand trial since this January. Nako, makikita na natin na tatayo si Tatay Digong muli at masisilayan natin. Natatayo dito sa korte ng ICC. Pero, ano kaya itong balitang ito? Na si Sara Duterte at si Donald Trump nag-usap sa telepono. Yan ang pakinggan natin kung totoo ito. Yan kasi ang bali-balita po. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Basta ito, chismis lang ito ha. Pero good news ito kung sakali. Kung sakali na totoo na si Sara Duterte at si Donald Trump ay nag-usap sa cellphone. Abay, magandang balita ito mga kababayan. Good news ito. Nako, mawiwindang ang palasyo kung sakali totoo ito ha. Kung totoo. Okay? Hindi ito kumpirmado. Kung sakali na totoo. Good news ito sa mga Pilipino. Isasalba si PRRD at ililigtas dito sa ICC. Nako po mga kababayan. Ito po ang balita. Panoorin natin. Gaano katotoo ang mga balitang ito? Kaya panoorin nyo hanggang dulo po. Si Attorney Maria Cristina Conti po ay nasa Zoom po natin. Attorney, magandang gabi. Tony Enrica. Magandang gabi. Hi, attorney. Thank you po for joining. Ano ba? Sunod-sunod ba yung mga apilan ng mga lawyer ni dating Pangulong Duterte na kung pwede bigyan pa rin siya ng ibang Interim release. at saka ng medical Furlough? expert medical exam para siya ay Akala ko humihingi mabigyan. na ng furlough rin. Oo. Nasa ang estado na ho ba tayo, attorney? Para malinaw lang. Ito pa ay nasa appeals chamber pa rin? Well, may dalawang isyung malaki, Yeah, diba? yeah. Patungkol sa kumbaga, health-related. Okay. Una, kung pwede ba siyang pansamantalang makalaya, interim release, Oo. yon ay finally decided na. Ay, ito na yon. Finally Di ba decided. nung appeals Appeals chamber, Okay. nung nakaraan. Yeah. Pero may pending na issue sa pre-trial chamber o parang trial chamber. Oh. Kumbaga, hindi pa naaapela. Wala pang desisyon tungkol sa fitness to stand trial. Okay. So, dun pa sa pre-trial chamber, Oo, nasa baba pa yun, nabinbin. yung- Okay. Kung okay ba siya na manatili. Kumbaga, okay ba siyang magpatuloy pa dun sa kaso. Ngayon, may doktor na tumingin sa kanya sa fitness to stand trial. Okay. Sa Kasi pre-trial di ba sa chamber ito, ha? Sa pre-trial chamber, Okay. oo.
Pero dun sa kabila na interim release, kung maaalala nyo, Aha. ang issue sa interim release ay, yan ba ay sisipot? Yung risk May risk factors, factor. Oo. yan ba ay sisipot? Number one. Number two, yan ba ay mangingialam doon sa proceedings? Meron ba yung pakikialaman ng witnesses? Pangatlo, gagawa ba yan ng dagdag na krimen? Okay. May exceptional circumstances, kumbaga number 4, you could be released, at ito yung gusto nila, for humanitarian grounds. Yun yung dati pa nilang hinihiling. Oo, at dito nila Wait lang mga kababayan, mapapareact tayo dito. Attorney Conti, isip-isipin mo, si Tatay Digong ay 84 na yata ito mga kababayan kung hindi ako nagkakamali. Sa tingin mo, makakagawa ito ng krimen? Makakagawa ito ng flight risk? Gagawa ito ng panibagong kasalanan? 84-year-old na matanda? Sa tingin mo, may impluensya pa ito? Si PRRD na ayon sa iyong ground, pagka pinayagan na pansamantalang makalaya, ay baka harasin ang mga witness nito. Attorney Conti, sa tingin mo, magagawa ni PRRD ito? Ganun ba kalakas ang mga Duterte? Ba't kayo natatakot? Ilan taon na ba ito mga kababayan si Tatay Digong? 84-year-old na yata ito. Matanda na, halos 90-year-old na. Malapit nang mag 100-year-old. Diyos ko po, Attorney Conti. Anong klase kang abogado? Sa tingin mo, gagawa pa ng kasalanan ito? Di ba mga kababayan, ayan, si Tatay Digong ay 80-year-old. Mga kababayan, 80. Ayan Rodrigo Roa Duterte, former President of the Philippines, is 80-year-old. 1945, mga kababayan. March 28, birthday niya na naman. Mag-iisang taon na po sa ICC ito. Matindi po ito mga kababayan ang ginagawa nila kay PRRD. Dahil sa criminality daw against the humanity. Nakasuhan po siya at kinidnap ito sa The Hague. Dinala doon ng mga ngagba, mga pulburonik, mga kalaban sa politika. Dahil sa group effort sa pamamagitan ng mga bending dalo na ito. Grabe ka to, Attorney Conti. Hay nako, ituloy pa natin. isingit yung medical reports na para sana sa fitness to stand trial. Inililipat niya parang kasi tiningnan na siya ng doktor Na-resolve kung na sa okay appeal ba siya, siyang diba? mag to stand trial. Kaya ba naiintindihan ba niya kung anong nangyayari? So, Kaya ba na-determine niya na yun. sagutin yung mga sasabihin? Yeah. Kaya lang sabi ng defense, common dun sa experts na nakakalimot daw ng konti. At ito yung isang pinopoint out niya, underperforming sa ilang tests. Okay. Yung siguro parang nakikita mo ba to? Letter E, letter F, hindi ko na po nababasa yung iba. Okay. Kumbaga parang eye exam o kaya ito psychological exams sa kanila. Hindi ko exactly alam kung anong psychological exams ang ginawa sa kanya, Yes. pero may binabanggit na underperforming. Sabi nung expert. Oo, at hindi nila maipaliwanag yon. Yung isang hindi pa nila, kumbaga actually yung isang punto doon ay, pwedeng ito ba ay panloloko? Meron bang, Yes. Nagkukunwari kumbaga, lang. O isipin nyo mga kababayan, napakawalang puso mo, Attorney Conti. Kayong mga media, paano magkukunwari itong si PRRD? Matanda na ito. 80-year-old. Siyempre may mga katarata na yan. Malabo na ang paningin, ta sasabihin nyo. Ito ay nagkukunwari. Ang tindi nyo. Grabe kayo.
Kailan kaya kayo makakarma, no? Yan yung mga komento. Kailan kaya kayo makakarma? Kailan kaya kayo babagsakan ng ganti ng langit sa ginawa nyo kay PRRD? Sabi dito, ICC rejects appeal bid on private communication. Ayan mga kababayan, si PRRD na-reject daw yung private communication. Ibig sabihin halimbawa, dinalaw po, kakausapin ng kung sino-sinong mga kamag-anak, mukhang hindi pwede. Yung ba yun, mga kababayan? Defense tells ICC, Duterte's health deteriorated. Ayan, mga kababayan. Deteriorated. Anong ibig sabihin ng deteriorated? Ibig sabihin, hindi pwede. Deteriorated. Oo, na conscious na nag-underperform. Hindi masabi ng expert sa puntong yon. Siyempre. Yung isa pang medyo nahihirapan silang ipaliwanag or siguro iba rin to kasi nasa control ng tao, yung weight loss. Okay. Hindi siya, pumayat na Unexplained talaga weight siya. loss daw. Unexplained weight loss. Okay. Kaya ako tingin ko itong dalawang bagay medyo nasa control nung tao nung may katawan. Dahil pwede ka naman Una, kumain. yung psychological Diet, okay. situation, pwede niyang malito-lito. Tapos, yung pagkain, pwedeng hindi siya kumain. Nagda-diet. Na parang lahat tayo after Pasko. Or bago taon. Hindi naman siya nag-hunger strike. No, Hindi yun naman. nga. Hindi naman. Kaya lang yung isang iniisip ko, ako, dahil ang alam ko, magkakaroon ka ng nutritionist na titingin sa diet mo sa loob. Doon meron. Kaya, yung mga bawal, talagang hindi na pwede. Ang lalabas nga lang, may mga ganitong bagay na medically, sinasabi nila na cause of concern, pero hindi naman issue dun sa fitness to trial. stand trial niya. Ang sabi ng defense, kung hindi doon, kung hindi uubra, baka dito sa interim release, pwedeng magamit. Kaya ito yung hinahalukay nila na, una, iniisip nilang butasan yung reports ng medical experts. Yung isang punto nila, at one point, nagpapadisclose ng communications between the registry and the experts. Sabi ng Walang need. pre-trial chamber, No need. bakit? Baka, kumbaga, lahat ng instruction, nakita nyo na, nabasa nyo na. Kung anumang instructions ang meron, Hindi lahat naman. tayo, alam natin Aware yun. sila doon. Okay. Oo, parang sobra naman masyado. Is there any disadvantage to giving them all the communication? Meron pa bang disadvantage kung may dagdag pa bang impormasyon na maibigay sa kanila? Wala Yun naman. din yung punto ng pre-trial chamber. Yeah. Wala namang Wala iba pa naman. kaming nakikita na pinag-usapan nung Yeah. registry at saka pre-trial chamber. Kasi lahat ng instructions nanggaling sa pre-trial chamber, pinasa lang ni registry. O ayan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga komento? Ito po. Turo ni Kaufman, yan, para tumagal para kumita pa ng malaki si Kaufman. Ayan, mga loyalista nga, basher talaga ito. Gusto ko mag-explain si Conti malinaw. Niloloko lang ni Kaufman si Duterte para kumita ng malaki, pinatatagal lang. Ayan, yung mga loyalista nga, nagagalit daw dito. Kunwari, marami pang ipa-file sila Kaufman para ma-delay. Mga 10 to 20 pa daw. Sana matuloy na para malaman ng taong bayan, malino sa Senado at sa Quadcom. Ang mga sinasabi niya at inamin. Tuwang-tuwa si Manang. Ayan. Tuloy ba to fit for trial? Doktora? At na summit sakiya? Sakit-sakitan daw. Bakit palalabasin yan? Sinabi ni Pulong na sinasabi daw ng tatay niya na ayaw niya lumabas hanggang 2028. Bakit papalabasin? Huwag na hayaan ng mabulok sa loob ng bilangguan yang digong. Ayan, yung mga loyalista nga. Nakampo na mga bending dalo nagko-comment dito. Di ba? Okay lang ma-delay kahit 10 years basta makulong lang yan. O tignan nyo, ito yung mga tinamaan po ng batas si Tatay Digong. Alam nyo mga kababayan, personal experience ko,
nung panahon ni Tatay Digong, ay talagang malaya po ang mga Pilipino na nakakapaglakad. Mga iskinita natin malilinis. Wala pong mga naaagrabyado. Ang nababalitaan lang nun na natatakpan ng dyaryo yung mga kriminal na gumagamit ng pulburon. Ngayon mga kababayan, kaliwat kanan po na may nagagahasa na mga bata. Yung namasko lang, ayun, hindi na nakauwi. Grabe po, napakarami pong mga gumagamit po ng pulburon ngayon na hindi po masawata. Walang nabalitaan ni isa na dahil sa pinagbabawal na pulburon ay lumaban. Kay Tatay Digong araw-araw noon, mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa ginawa ni PRRD. Naging ligtas ang taong bayan noon. Uuwi ka ng hating gabi hanggang madaling araw. Napaka-safe ka. Walang gagalaw sa'yo kasi takot po ang mga kriminal noon. Ngayon po walang takot. Kasi nga, tignan nyo naman dati, sabi nung spokesperson dati ng kapulisan, okay lang daw gumamit ng pulburon. Yung bus driver, kasi nga sa trabaho naman, isipin nyo, parang kinonsinti pa. Ngayon po mga kababayan, grabe ang dami. Nung panahon ni Tatay Digong, 1 million mahigit sumukok sa mga kulungan po. Sa mga headquarters, wala pong mapagkasyahan ng mga may bisyo noon ng pulburon. Talagang punong-puno ang mga headquarters doon. Nagpagawa pa si Tatay Digong ng malawak na kulungan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, nababalitaan ba tayo na kahit yung ginawan ng mali doon sa probinsya, alam ko Bicol yata ito or Laguna, 15-year-old lang ito mga kababayan. Ginawan ng masama nung tumitira ng pulburon. Nabalitaan ba natin na nanlaban? Hindi po. Ayun, tuwang-tuwa sa kulungan. Sorry. Yun lang ang yun lang yung kanyang sorry po sa pamilya, nagawa ko ito. Kung kay Tatay Digong, yun, baka natakpan na ng dyaryo yan. So yung mga nagko-comment na ito, yung mga ayaw kay Tatay Digong, ito po yung mga natamaan ng kamay na bakal. Kaya ayaw nila si PRRD. Itong si Conti, alam nyo po ang pagkatao ni Conti, yan po yung mga bali-balita. Bata ni Season po ito, mga kababayan. Bata ni Season, yung pinaka-leader po ng makakaliwa. Galit sila kay PRRD. Si Dilima galit kay PRRD. Galit sila kay Sara, kaya itong si impeachment, binubuhay na naman nila. Yun nga lang, yung impeachment para kay Sara, mukhang mas gusto nila si BBM yung ma-impeach kaysa kay Sara ngayon. Matunog yun mga kababayan kay BBM, pero kay Sara parang tagilid sila kay Sara kasi nga alam nila na si Sara ay magiging pangulo ito. Ituloy pa natin. So, Ano yung sinasabi parang, daw? Lack clarity daw yung mga yung pagbigay ng instruction daw ng pre-trial chamber sa ICC registry. oo. O sinasabi yun ng defense na parang malabo, kumbaga yung instructions. Pero ang sabi ng pre-trial chamber, paano magiging malabo? Samantalang malinaw ang tanong, is this person fit to stand trial? At At yun merong lang naman. standards. Ito ang aalamin nyo. Number 1, siya ba, ay naiintindihan niya ba kung anong, nasusundan niya ba ang kaganapan? Number 2, naririnig niya ba? Parang ganon. Anong sagot mo sa Number lahat 2, ng tanong? naiintindihan niya at makakasagot ba siya? Number 3, makakasagot man, kaya ba niyang magbigay ng instruction sa abogado? Kumbaga, No. iyon yung tiningnan ng experts at lumabas yun sa report. Kaya maski ako, parang nagdududa ako,
bakit ano pa bang instruction na ang gusto? Baka kasi, palagay ko ang makikita na lang nila na possible communications. Ito hypothetical at mas logical. Ang instructions, please submit on Friday. Ganon. Opo. Or please don't forget to put your report on A4 size paper. Ganung reminder lang. Assignment na lang. Oo, Mga ano sabihin na ka. lang, yung basic Format. assignment, yung basic instruction, Anyway. pareho lang yan at naibigay ng maayos. Kaya, kaya sabi ng pre-trial chamber, huwag nyo nang kutkutin pa yon. Attorney, sorry po dahil sige. medyo na kinapos pala kami sa oras ngayong araw na ito. Just as a last question for me, ano ba ang maaasahan po natin na closest date para po talaga umusad na tong trial ni Mahirap dating yan. Pangulong Duterte? May naririnig po ba kayo? May naririnig ba kayo? Well, ang ano ko lang, within this January, Confirmation of charges pa lang 'yon, di ba? Oo. hindi pa nga yung confirmation hearing, Hindi pa yung ba palang yun? decision. Hindi pa, wala pa. Mahaba pa ito. Mahaba yung pa, okay. decision pa lang dun sa competency or fitness Oh my to stand gosh. trial. Bagaman, nabanggit na natin na malamang sa malamang, dahil sabi ng experts, okay siya. Okay. Yun na yun. Baka yun ang katigan, yun yung paboran ng Sige. judges. We need to hear from the judges and then they will set confirmation, which will be later in this year. Later this year pa pala. Kasi Ang di tagal ba pa. pag hindi na-confirm na naman yung fitness niya, 30 to 60 days na naman tayo mag-iintay for another Alam mo, exam. sobrang tagal na ako naghintay, nagkaroon na ako talaga na nalimutan ko na Ano itsura ba, tatay? ng Philippines. Attorney, maraming salamat po. I want to Ayan, mga kababayan ko. Tindi nito, ano? Meron pa daw silang 1,300 pieces of evidence against PRRD. Ang tindi na mga ito, mga kababayan ko. Defense tells ICC Duterte's health deteriorated. Ayan yung depensa ni Tatay Digong. Ito po, panoorin po natin. Labanan ng gutom. Ano po ang sinasabi ng depensa ni Tatay Digong? Ito. Mapapanood nyo po ito. Ano bang sinasabi dito? Panoorin po natin, ha? With Skyflix, may classic Panoorin po natin yung depensa ni Tatay Digong. Ano bang sinasabi niya dito? Ito po. Panoorin po natin, mga kababayan ko, kasi magandang pag-usapan po ito. Here's the top stories for January 12th. Lawyers of former President Rodrigo Duterte told the International Criminal Court that his physical and cognitive condition has significantly worsened, arguing that continued detention should be reconsidered. Defense lawyer Nicholas Kaufman said on January 9th that Duterte is now frail and incapacitated, citing daily observations by his lawyers and family. Ayan, mga kababayan, sabi dito, Defense tells ICC Duterte's health has seriously deteriorated. Ibig sabihin, mga kababayan, lumalala ang kanyang kalagayan dito. Okay? Yan po ang sabi, mga kababayan ko. Akala si ko ako na. Attorney Maria. O, ano pang sabi ng mga komento dito? Mga kababayan, kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring magkomento po kayo. Sa tingin nyo, si Tatay Digong ay makakagawa pa ito ng krimen? Pag ito ay nagkaroon ng interim release at pansamantalang makalaya, gagawa pa ng krimen, dadagdagan pa niya yung kaso niya na inyong binibintang sa kanya. Tignan nyo ang mga ito, mga kababayan. Ganyan ang ginawa niyo sa mga Duterte pagkatapos na yung amain ay tinulungan na may libing doon sa mga libingan ng bayani na pinagtalunan po ng Pinklawan, Dilawan. Talagang kinontra itong pamilya Marcos para mailibing doon. Nung si PRRD po ang naging Pangulo, pinilit po niya na yung pangarap ni Bongbong Marcos, pamilya Marcos na may libing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama, natupad dahil kay PRRD. Pero nung ginawa ni BBM, ayan, hinayaan niya. Siya pa ang naging utak para makulong at makidnap itong si Tatay Digong sa ICC. Na ngayon, ginagawa nilang piggy bank. Na ngayon, ginagawa nilang pinagkakakwartahan nila.
ginagawang trophy. Kaya itong ICC na ito, pinagbantaan ni Trump na freeze lahat mga account. Hindi sila makalabas ang bansa nila. Kaya may bagong banta si Trump. ICC, baka lusubin ito. Bali-balita lang ha. Kasi yung Cuba, binantaan niya. Yung si Maduro, kinidnap niya. May mga nagsasabi, baka maaari na si Donald Trump, bakit pagtingin niya Pilipinas ay yung tinatarget niya? Di ba si Maduro dahil nga sa banta sa national security ng Amerika sa pagdadala ng mga pulburon doon, dahil doon nilusob ni Donald Trump. Okay? So yung balita po na mga kababayan, chismis po ito ha, chismis lang. Si Sara Duterte at si Donald Trump, di ko alam, nagkita, nag-usap sa telepono. Yun po yung bali-balita. Pero hindi natin alam kung totoo. Pero kung totoo man ito, ay good news talaga mga kababayan. Napakamalaking good news po ito. Kung talagang sakali na sila ay nag-usap at pinag-usapan nila itong ICC kay si Tatay Digong ay tapos ang laban. Kung totoo, kung sakali. Pero kung chismis, hindi natin alam kung chismis ito. Okay? Sana po napanood nyo po ng buo. Mabuhay lahat ng mga Pilipino na umaasa po na makakalabas pa si Tatay Digong doon sa impyerno na ICC na yan. Na talagang ginagatasan nila si PRRD. Ginagawa nilang trophy nila. Kaya ang Russia, China at Amerika galit na galit sa ICC na ito. Okay? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. I-comment po ang inyong mga reaksyon dito mga kababayan. Salamat.